ang challenge sa episode na ito. So, nagulat na lang kami, lumabas ng kanyang sasakyan ay naka-costume ng bat. Kailangan dumaan muna kami sa maliit na butas. Oh no! Na kung saan si Sir ay pagapang at paluhod na pumasok. Caving o cave diving, at tinatawag din na spelunking, ay isang extreme sport, kung saan ay maglalagalag ka sa loob ng isang madilim na kuweba. Maaari kang sumuong sa mga makikipot na butas at lumusong sa tubig o anumang landas na di mo alam kung ano ang meron. Talaga namang adventure yan kapag yung tipong wala kang alam sa mga mangyayari. At yan ang challenge ng episode na ito. Nahaharapin itong si Pinoy Geek Adventurer, aka Sep Wayne, na gagawin niya sa mismong San Rafael Cave. Sa bayan ng Roxas Oriental, Mindoro. Sa mga di nakakaalam, itong si Geek Adventurer ay sumubok na ng iba't ibang extreme sports. Kaya naman excited siya sa Adventure Reality Challenge na ito dahil unang beses pa lang niyang gagawin ang ganitong challenge. At tulad ng inaasahan, suot niya ang kanyang character costume. Excited ako sa challenge na ito dahil palpak ang mga naunang paghahanap ko ng kuweba na akma sa gagawin kong bagong headquarter. Pero sana sa San Rafael Cave ay makikita ko ang matagal ko nang hinahanap. At dito ay makakasama niya ang San Rafael Cave tour guide na si Miss Joanne. Nandito pa tayo ngayon sa San Rafael Cave na kinikilala sa The Biggest Cave ng Roxas Oriental, Mindoro. Na naengganyo ding magsuot ng mask bilang si Batwoman. Na nagkaroon pa ng extra costume para sa akin. Kaso nga lang, ang mask na ito ay magiging karagdagan challenge pa sa kanya. Dahil sa limited peripheral vision at head movement ng Batcowl. Kaya naman siya ang ating magiging guest challenger sa adventure na ito. Good luck sa kanya kung masasabayan ba niya ang hero costume trip nitong si Geek Adventurer. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ay nakapag-practice na pala itong si Batwoman na pumasok sa madilim na kuweba suot ang Batmask. Wow! At ito ay ginawa niya sa maliit na kuweba ng Macahambos Cave sa Cagayan de Oro. I'm here in this beautiful place, Macahambos Cave, and my friend Seth Wayne invited me to be here just for the warm-up for the adventure later. Pa-Ingles-Ingles pa ang hitad, kaya talaga namang sorpresa ang twist ito. Sa kabilang dako naman, sa Calubihon Falls sa Lanao del Norte. Itong ating Bat Adventurer ay nag-ensayo na rin kung paano sumuong sa loob ng madilim na kuweba gamit ang Batcowl na suot niya. Dito naman siya lumusong sa underground river at siya ay umakyat sa maliit na cascading falls dito. Paglabas niya sa bukana ng underground river ay dito tumambad ang Calubihon Falls. Tamang-tama lang ang kuwebang ito bilang warm-up sa gagawin kong spelunking sa San Rafael Cave.
At syempre andito na rin lang ako, kaya makapaligo muna sa falls, para matanggal naman ang amoy ng paniki sa katawan ko. At yun nga, matapos ang kani-kanilang warm-up cave-in practice, ay talaga namang handang-handa na at excited ang ating mga Bat Adventure challengers. Ngayon po nakaakyat kami dito sa cave. So, ready na para makasalamuha yung mga ano sa loob. Kapwa kapanike. Sinamahan ko si Sir Pinoy Geek Adventurer sa loob ng cave. Kasama ang isa pang crew member na tagapagda ng ilaw, na si Miss Lydia, ay tuluyan ng pumasok sa bunganga ng kuweba ang tatlo. Sa loob ng San Rafael Cave ay si Miss Batwoman Joanne, ang siyang kumukuha ng mga video ni Geek Adventurer sa iba't ibang anggulo. Ako yung kumuha sa kanya ng video sa lahat ng anggulo ng cave. At bilang tour guide ay siya rin ang nagpapaliwanag ng mga features ng bawat chamber nito. Matatagpuan po dito sa San Rafael Cave ang 5 chamber kung saan ito ay sinasabi ng ninuno noon na dito matatagpuan ang 5 treasure. Kaya ito ay dinidiscover pa hanggang sa ngayon. Good luck na lang kung may makita pa silang kayamanan dito sa 5 chamber. Dahil malamang ay nahukay na ito noon pa ng sinumang naunang mga pumasok dito. Wala na kasi yung utility belt ko, andun yung pang-detect ko ng treasure. Sayang. Masyadong malawak at madilim ang kuweba, pero dahil kasama ang ating light bringer na si Miss Lydia, ay maayos namang nakapaglagalag ang ating mga adventurer. Ako yung taga-guide kila sir na tagapagdala ng ilaw ng pwede at talagang madilim ang part ng papasukan namin. Tapos gaanong kaputik at dulat. Dahil talagang play na focus niya ang liwanag ng ilaw sa mga maputik na landas na hahakbangan. At lalong-lalo na sa mga balon, at bangin na sadyang malalim at napakarami. Oh no! Kaya naman todo ingat ang kailangan kung gusto pang makalabas ng buhay ng ating mga bida. May mga lugar dito na di mo mapapansin. Bangin na pala, di ko kasi nadala yung utility belt ko, kaya wala akong magamit na pang-detect sa aking paglagalag. Talagang pinupokus namin yung ilaw sa pagpasok na parang marami kong butas talaga kaya focus na focus yung ilaw namin doon sa pagpasok. At pinupokus din po namin sa rock formation para makita yung kagandahan sa loob ng cave. At sa patuloy na paglalakbay ng tatlo ay narating nila ang iba't ibang chambers ng San Rafael Cave, na patuloy namang ipinapaliwanag ni Miss Batwoman Tour Guide. Nandun po lahat matatagpuan. Rock formation na stalagmite and stalactite. Na doon din makikita yung dudugtong na pag tinatawag na column na siya. Meron din po tayong rice terraces chamber kung saan natatagpuan, hagdan-hagdan po siya. Sadyang kakaiba ang rock formation na nasa rice terraces chamber. Talaga namang hagdan-hagdan at sa bawat baitang nito ay may mga naiipong tubig na katulad ng sa tunay na rice terraces sa Banawe. Na tinatawag siyang rice terraces ngunit walang rice. Yun nga lang walang tumubo na rice sa terraces na ito, gaya ng sabi ni Miss Joanne. Sayang. Sayang. Okay, tinunan ko din si Sir doon sa bago dumating ng Queen Chamber kailangan dumaan muna kami sa maliit na butas. Oh no! Na kung saan si Sir ay pagapang at paluhod na pumasok. Sadyang hirap na makapasok ang ating adventurer sa makipot na butas at halos maipit siya sa sikip nito. Pag nagkaganon ay maaari siyang ma-stuck dito at di na makalabas ng buhay. Na kung saan sumasabit yung kanyang mga tenga. Sumasabit talaga yung tenga ko, pero okay na rin kasi kahit papano, hindi ako nauuntog sa mga stalactite. Ang aming Batman ngayon ay gumagapang at naglalakad. Kailangan talaga gumapang, di pwede ang paluhod-luhod lang. Pero dahil sa determinado siya sa adventure na ito, sa di kalaunan ay nagawa niyang makalagpas dito sa Butas Challenge. Dahil nga po sa maliit na butas para lang namin
makapunta sa Queen Chamber. Tumungo kami sa Queen Chamber kung saan maraming paniki at maraming rock formation doon. Merong altar, balcony. And flowstone. May falls doon at trinay din ni Sir na umakyat. Nang makita ni Batguy Adventurer and Mini Falls sa gitna ng Queen Chamber, ay excited siyang akyatin ito. Kaya naman gamit ang kanyang rock climbing skills, ay sinubukan niya na umakyat sa gilid ng mga bato. Hindi namin ina-allowed ang bisita namin paakyat. Siyempre, safety pa rin po yung iniisip namin para kay Sir Geek Adventurer. Kinausap din namin na para sa safety niya na baka mahulog. Bagamat napagsabihan na ng ating mga tour guide na mapanganib ang ginagawa niya, ay matigas pa rin ang ulo na tinuloy ni Bat Adventurer ang pag-akyat. Ang ganitong uri ng pag-akyat ay sadyang mapanganib kung wala kang harness na suot. Sapagkat maaari kang madulas at matusok ang mga paa sa gilid ng mga bato na maaring ikabali ng buto. O kaya naman ay mahulog ka sa batuhan sa ibaba na maaring ikamatay. Kaya naman huwag na huwag gayahin ang ganitong galawan dahil mga eksperto lang sa rock climbing at cave diving ang gumagawa nito na kumpleto sa mga safety harness at kagamitan. Pero trinay niya lang na makaakyat pa kung kakayanin niya. Kinuha ko lang ng siya ng photo doon. Maayos naman. Kahit saan pong hanggang sa makarating itong si Geek Adventurer sa isang plataporma sa baitang ng talon, na kung saan ay wala na siyang makapitan para ituloy pa ang pag-akyat sa itaas. Isa talaga ito sa mga hilig ko, ang umakyat sa mga bato. Pero masyadong madulas, sayang lang at wala akong harness, naiwan kasi dun sa utility belt ko. Napilitan na lamang na bumaba si Batman, kaya naman inabot siya ng pahapyo na kantsaw mula sa ating Batwoman tour guide. Si Batman ay bumaba na at ngayon lang po kami yung nakakita ng Batman na walang pakpak at hindi nakakalipad kasi ito yung kasama niya nasa taas naman. Pero dinala din po namin siya sa sulok ng King Chamber kung saan po nandun talaga yung bats na marami. Dito sa King Chamber ay sadya namang nakasalamuhan ng ating mga Bat Adventurer and kanilang mga kapaniki. Ang ating pinipreserve kung saan napakaraming pong paniki na pinipreserve para lang sa tahanan ng paniki. Halos karamihan sa mga paniki ay nagmumula sa malaking butas sa may kisame ng kuweba. Doon ko rin siya kinuha ng maraming video kasama ang mga species na nandoon. Sana lang ay talagang ma-preserve nila ang mga species na nandito sa kuwebang ito. Sa iba kasing kuweba ay hinuhuli nila ang mga paniki at ginagawang pampulutan. At yun nga, matapos ang ilang oras na paglalagalag sa kuweba ay nagpasya ng umuwi ang ating mga spelunkers. At dito ay si Geek Adventurer na ang humawak ng camera at siya na ang kumuha ng mga video footages palabas ng kuweba. At doon po niya na-experience yung unforgettable moment niya para sa San Rafael Cave. At hanggang sa paglabas namin, at ganun pa rin si Sir, hindi pa rin po siya natutubuan ng pakpak. Kahit marami na pong nakasalamuha, talagang gumagapang pa rin. Habang naglalakad pabalik, ay talaga namang namanghasigik ng mapansing napakalawak pala talaga ng kuweba. Wow! Mabuti na lamang at hindi siya nahulog sa malalim na balon. Kung kaya naman pasado ang kanyang grado sa adventure challenge na ito. So far, saktong-sakto ang kuwebang ito para sa aking bagong headquarters. Andito na lahat, may falls, mga cliff, at masyadong malawak para sa mga kakailanganin ko. At ito namang ating wildcard challenger na si Miss Joanne the Batwoman. Ay pasado rin ang malampasan niya ang bat costume gimmick. Wow!
Dahil nagawa niyang mag-explore sa kuweba at tinupad ang kanyang tour guide duty, habang nagve-video pa, sa kabila ng limited peripheral view dahil nasa batmask na suot niya. Basta po, maintain lang po natin yung protocols na social distancing, wear always your face mask. Dahil si Sir ay tawang-tawa lagi at ready, naka-face mask talaga siya ng Batman.